Hi, I'm Gail, 20 years old. 3 years ago, nagkaroon ako ng relationship. His name is Dark. At first, akala ko siya na talaga. Pero habang tumatagal, naging toxic, seloso, controlling, at parang nawalan na ako ng freedom. Kaya nag-decide ako makipag-iwalay sa kanya. After nun, never ko na siyang nakita. Until now. So anyway, matagal naman na yun. Nakwento ko lang. Pero kung akala nyo tapos na ang problema ko, hindi pa. Si Dad, he's the type of person na gusto laging nasusunod. Lahat ng kilos ko kontrolado niya. Lagi niya akong sinasama sa company niya kahit hindi ako interesado. Kaya hindi kami magkasundo ni Dad kasi nakikita ko sa kanya si Dark, yung ex-boyfriend ko. And my mom, she passed away 2 years ago. May sakit siya sa puso at naman ako yun. Dati rin akong ginagamot, pero okay naman na ako ngayon. Buti nga hindi na lumala eh. Nandito ako sa function hall ng isang sikat na hotel. 25th anniversary kasi ng kumpanya ni Dad. Puro mga business people lang nandito. Mga investors, partners, at iba pang mayayaman na tao. Sosyal yung suot nila. Puro gown at suit na parang pang red carpet. Ewan ko ba kung bakit ako nandito? Napilitan lang naman ako dahil kay Dad. Naisipan kong maglakad-lakad. At sa hindi inaasahan, may nakabangga ako. Sa dami ng tao nandito, siya pa. It's been a while. Tinignan ko lang siya. Lalakad na sana ako palayo. Kaso, Wow. Ganun na lang? We haven't seen each other for 3 years. Tapos wala man lang hi? excuse me? Kilala ba kita? Ouch. That actually hurts. Kaya pala sabi mo nun bago tayo maghiwalay, hindi mo makakalimutan. Correction. Ang sabi ko, hindi kita madali makakalimutan. Pero guess what? Nakalimutan na kita. Really? Kita pa lang sa mga mata mo na na-miss mo ako. Excuse me? Ba't ko may miss ng taong nagbibigay ng stress sa buhay ko? Stress agad? Grabe ka. Ang sweet ko kaya sa'yo nun. Sweet? Sweet ba tawag doon yung bawat galaw ko kailangan alam mo? Yung tipong kausap ko lang kaklase ko? Selos ka na agad? Wow. Yan na ba yung sinasabi mong nakalimutan mo na ako? Kasi kung ganyan ka pa rin ka-defensive, obvious naman na hindi. Defensive? Ang tawag doon, realization. Alam mo yung word na lesson learned? Yun ka sa akin. Lesson? Well, I'm proud then. May natutunan ka sa akin eh. Which means, I actually had an impact. Impact? Siguro nga meron. Trauma nga lang. Grabe ka naman. Trauma agad. I don't think it was that bad. Hindi ba? Kasi kung babalikan natin yung past, it was all about your manipulations. Sige nga, hindi ba yung toxic? Okay, fine. I admit, I was toxic. Pero aminin mo, kahit pa paano naging masaya ka rin, di ba? Siguro sa una. Pero sa huli, puro sakit lang naman na idulot mo. So that means, hindi lahat ng moments natin were bad. May good sides din ako. Good side? Siguro mga 10%. Well, at least meron. And who knows? Baka yung 10% na yun, yung naging dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi mo ako kayang deadmahin. Iniwan ko na siya. Di pala kayang deadmahin ah. Nagpunta ako sa food section para kumuha ng makain. Pero ang akala ko, hindi ko na siya makikita. Nakita ko siya bigla sa tabi ko. Kumukuha din siya ng pagkain na kagaya sa akin. Hindi ko na lang pinansin at umalis ako at bumalik sa table kung nasaan si Dad. After na nag-CR ako. And guess what? Paglabas ko ng CR, nakita ko na naman siya. At nagkukunwaring may hinahanap. Hindi ko pa din siya pinansin. Nagpunta ako ng balcony habang umiinom nitong wine. Ang akala ko wala na siya. Nagulat ako kasi bigla siyang sumulpot sa tabi ko. At nagkukunwaring may tinitignan habang hawak niya din yung wine niya. Seriously? Wala ka na bang ibang mapupuntahan?
Hindi ko kasalanan kung saan ka pumunta. Napapadpad din ako. Napapadpad? Kanina nasa food section ako, nandun ka. Nag-CR ako, paglabas ko nandun ka din. Tapos ngayon nandito ka na naman? Ano bang kailangan mo? Huh? Nothing. It's just a coincidence. Besides, baka universe na yung gumagawa ng paraan para magkausap ulit tayo. Universe mo, mukha mo. Ouch. You know, you're still cute when you're mad. Akala ko after 3 years, mabait ka na. And I thought after 3 years, nagbagong buhay ka na. Pero ito ka pa rin. Such a nuisance. If I'm really that annoying, then why can't you just ignore me? Bakit pa kasi nandito ka? Hindi mo alam? Isa kami sa major sponsors ng company ng dad mo. Sponsors? So ibig sabihin kahit dito, hindi rin ako ligtas makita ka? Exactly. Para tayong magnet. Lagi nagtatagpo. Alam mo, Dark, hindi nauubra sa akin yan. Naiinis lang akong makita ka. But admit it, kahit inis ka, you also miss this. Yung ganitong asaran natin. Na-miss? Ang namimiss ko lang ngayon, peace of mind. At obviously, wala yun kasi nandito ka. Sungit talaga. Nandito na naman ako sa kumpanya ng dad ko. As usual, I have no choice kundi sumama. Sabi niya, I really need to learn everything about this business. Kasi balang araw, ako daw ang magmamana nito. Habang naglalakad kasama si dad, may isang lalaki ang bumangga sa akin. What the frick? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang makita ko yung itsura ng makabangga ko. Nakasalamin siya at kasintangkad niya rin si Dark. Para akong na-estatwa dahil sa gwapo niyang mukha. Ay, sorry ma'am. Hindi ko po sinasadya. It's fine. Ako rin kasi hindi nakatingin. Next time be more careful. Hindi lahat ng tao rito maintindihan pagkakamali mo. Oo po, sir. Medyo naawa ako kasi napahiya siya. Nilapitan ko siya at sinabing, Don't mind him. He's always like that. Salamat po. I'll be more careful next time. Umalis na siya sa harap namin. Pagdating namin sa office ni Dad, hindi siya mawala sa isip ko. Dad! Dad! Sino yung lalaki kanina? Yung nakabangga ko po sa hallway. Why are you asking? Nothing. Just curious. He's just an employee. Hindi mo kailangan malaman name niya. Seriously? You don't even want to tell me his name? Because it's not that important. Focus on what is important. This company. That's all you should care about. Ano nga bang maasahan ko sa tanda na yan? After that, nagpaalam ako na gagamit ako ng restroom. Pero yung totoo, hindi naman talaga yun yung pakay ko. Gusto ko lang malaman pangalan ng kaninang lalaki, kaya hinanap ko siya sa building na to. I guess sobrang bait talaga sa akin ni Lord today, kasi nakita ko siyang nakatayo sa harap ng elevator. Hey, excuse me. Ma'am Gail? Pwede ko bang malaman pangalan mo? Jaden po. Jaden... Jaden Samson po. Jaden Samson. Bakit po? May kailangan po kayo? Wala naman. Sige po. Dito na po ako. Teka, Jaden. Bakit po? Pwede ko bang makuha number mo?